What's up? What's up sa inyo? Back with another episode. Ayun, na-late kami, gabi na. Bakit, boy? Nalaglag yung cellphone ko sa patubig. Inayos ko pa. Ayun, gumagana. Ayun, ginubig. Ayun, kaya wala kaming natural lighting. Ayun, balik kami sa kalye na setup. Walang natural lighting, madilim. Tapos, ayun, cellphone pa rin yung gamit pang film. Wala pa rin kaming camera. Sponsoran nyo na kami. So, ayun, ano ba yung topic natin ngayon, mga boys? Self-identity. Self-identity. Yun. So, ngayon, define muna natin. Ano ba yung self-identity? Hindi. Pwede natin pasok dyan. Bago natin define. What makes you Gio? Mamaya na yun. Hindi. Define mo muna ano yung self-identity. Self-identity, yun yung pagkakaalam mo sa sarili mo. Pagkakakilanlan mo sa sarili mo. Ano ba kasi importante nun? Bakit mo kailangan malaman yung sarili mo? Yun. Sagutin mo. Ano ba, bakit? Bakit importante yun? Oo. Siyempre, kapag alam mo sa sarili mo, pagkakilala mo yung sarili mo, alam mo yung mga mali sa'yo, alam mo yung mga dapat mong baguhin. Tsaka, para ma-boost yung confidence mo tsaka self-esteem mo, alam mo kung ano yung maganda sa'yo. You know what separates you from others. Alam mo yun, yung pagka sinabi mo na, ako, hindi ako matalino sa math, pero may alam ako sa science, ganon. At least, di ba, alam mo yung flaws mo, pero alam mo rin kung saan ka magaling. So, yun yung yung magandang importance ng ng self-identity, kung bakit kailangan mong kilalanin yung sarili mo. For you, Lance. Para sa akin, ayun, maganda. Maano mo rin talaga yung self-identity kasi, let's say for example, ako, kilala ko yung sarili ko, alam ko kung saan ako malakas, alam ko kung saan ako mahina, at alam ko yung mga bagay na hindi ko pa alam. So, let's give an example na maganda-gandang example. Let's say for example, give an example pa ulit-ulit. Ayan, pagka ako na tinanong ako sa work, ano yung edge ko sa ibang mga candidate. Ayun, sasabihin ko na ang edge ko sa ibang candidate ay alam ko yung kahinaan ko, kalakasan ko, at alam ko pa yung mga bagay na hindi ko alam. I-develop. Tapos, ayun, sa self-identity, pagka kasi mas kilala mo yung sarili mo, doon mo mas ma-appreciate yung ikaw mismo. Doon mo makikita yung sarili mo, doon mo mahuhubog yung sarili mo, doon mo mahuhubog yung mga skills na na-acquire mo throughout your journey. So, yun. Yun. Maganda yung sinabi niya na yun yung sinabi mo, mahuhubog, saka Magagamit sa future. yun. Kasi, importante na makilala mo yung sarili mo para alam mo i-develop sa sarili mo, para ma-appreciate mo yung sarili mo. Hindi laging yung ibang tao yung mag-point out sa'yo na, ay, ang galing mo sa ganito, uy, parang ang astig mo pumorma, gano'n. Maganda rin yung aware ka para sa sarili mo kasi at your downest time, madalas you only got yourself. Diba? Tsaka, it's an important skill, I think. Sa tingin ko, it's an important skill in life na ma-appreciate mo yung sarili mo nang walang tulong ng iba. Although it's not easy, pero it will have an heavy impact sa sarili mo. Yeah. Paano ba to? Let's say that kasi na hindi mo kilala yung sarili mo or nagre-rely ka from others to know kung sino ka. Kunyari, sinabi nila, oy, si Gio, ganyan matalino yan. And palagi kang nagre-rely sa mga ganon. Paano pag sinabi, ay, si Gio, bobo yan, alam yan. So, yun na yung magiging view mo kaagad sa sarili mo kasi you don't know yourself enough para masabi na, di naman ako ganun, I know my worth and I know what I am. Kaya, pag sinabing importance ng, self-identity is that knowing yourself means that kaya mong dalin yung sarili mo. Kahit ilagay ka sa different environment or anything, it will always still be you. Hindi ka yung parang pag na-influence ka lang na na-influence ganyan, bigla ka nang mag-iiba. No, parang it's still you. Ikaw pa rin. Sana nagigets niyo ako. It's still you. Ako gets ko yung point niya na yung kahit na mapunta ka daw sa ibang environment na setup, yung sinasabi niya kasi is yung ako kasi ganun living ako. Proof. Marami kasi ako pinanggalingan kung saan ako nalipat. So, para sa akin kasi yung sinabi ni Em, yung kumbaga, you have a concrete character. Yung masasabi mo na, di par ganito ako eh. Tapos matutupad mo talaga yon yung alam mo kung ano yung characteristics mo bilang kaya mo. Alam mo yung kaya mo, alam mo yung limitations mo. Pero alam mo rin kung hanggang saan ka talaga, alam mo yung limits mo. Ganun.
Ayun, importante talaga yun sa buhay. Bakit ba natin pinag-uusapan to? Kasi nga may one time na pagkwentuhan namin to. Naisip namin parang asarap i-video nitong topic na to. Kami parang self-identity crisis kung tawagin. Parang naisip namin, what makes Gio? What makes him stand out? Ano yung pag inisip namin na Gio, ano ipapasok sa utak namin na si Gio to. Ano yung ano na yon? Kaya naisip namin na ano nga ba si Gio? What makes you Gio? Sagutin mo. Wala lang. I think what makes me is my is my perceptions and self-awareness. Yun. Sa tingin ko sa sarili ko, confident ako sa awareness, sa self-awareness. Kasi kilalang kilala ko yung sarili ko. Alam ko pag may nagbago sa akin. Tapos, alam ko rin yung mga kaya kong gawin. Alam ko yung hindi ko kayang gawin. Tsaka alam ko yung ayaw ko lang gawin. Yun. Alam kong tamad ako, ganun. Pero alam ko naman na if I really put my mind into it, tsaka kung desperado talaga ako and the situation calls for it, kaya kong gawin. Yun. Kayo ba? Ano ba sa tingin yung yung nagdi-distinguish talaga sa personality mo? Ikaw, pag sinabing, uy, hindi si Lance na yun ano yung Lance na yun? Pogi! Ako kasi sociable. Halos, simula kasi pagkabata, wala talaga ako nakakaaway. Madalas, panguan. Dahil ko kayong kaibigan. Tapos, ano pa ba yung mga nadi-distinguish sa akin kadalasan? Yung academic excellence. Kasama. Ayun, nato-brag daw sa academic excellence. Hindi naman din ka anuan. Pero kasi, ang inaano ko kasi dyan, I do have different personas, lalo na pagka iba-ibang tao yung kaharap. Let's say for example, nasa eskwelahan ako, medyo seryoso talaga ako pagka nasa eskwelahan, aral-aral. Pero pagka nasa kalye ako, nasa labas ako, hanlong. Hanlong talaga ako, mahilig ako magbiro. Although minsan yung mga biro ko below the belt, pero most of the times kasi gano'n ako magbiro ako magkaibigan. Dark humor. Ano pa ba? Nakaka-proud ba yun? Feeling ko hindi. Tatay. Not to brag. Pero ayun, yung mga bagay na nag-ano sa akin para ma-distinguish ko yung sarili ko. Sige, dagdagan ko na lang din. Pagdating naman sa opportunities, wala akong pinapalampas na opportunities. Let's say for example, may nagalok sa akin ng work. Sige, tatry ko applyan, itatanong ko kung magkano yung sahod, ganyan. Wala talaga akong pinapalampas though. Sayang kasi. Yun. Ikaw ba? So yun naman, kaya kami napunta talaga sa topic na to kasi ako, hindi ko alam yun. Yung pareho nilang sinabi, I don't know that about myself. I don't know what makes me different. Bumaba yung self-esteem ko because of that. Kasi nga, hindi ko alam kung ano ba yung kailangan kong i-develop pa. Ito, context. Si M kasi, kaya nag-umpisa yung topic namin na to Siya kasi yung nagpa-umpisa nun nung first year kasi kami, last year lang yun, medyo talaga siya, yung ugali niya medyo mahangin, ganun yung tingin sa kanya ng mga tao, di ba? Ganun tingin But, buo yun, as in buo siya. Gets mo? Ano ba? Parang it's concrete na ganun ako na. Konkreto talaga na establish na mayabang siya, ganun. Yun yung naging image sa kanya ng mga tao. Pero this past few months, no? Yung Second year. Nung nag-second year kasi kami, nagbago daw yung tingin sa kanya ng ibang tao. May mga nagsasabi sa kanya na ang tahimik na niya, na wala na yata yung confidence niya, ganun. And ayun. Kaya nagkaroon siya ng identity crisis kung bakit nga ba siya nagkaganon? Bakit hindi na siya katulad ng dati? Sino nga ba talaga yung dati? Ano ba yung nangyari? Ganun. Yun. Kaya hanggang ngayon, I'm still searching for the answer. Which is, I think medyo, di ko alam, medyo malapit naman na, which I hope kasi malapit na magpasokan kasi mahirapan na uli ako. Pag hindi ko pa rin yung sarili ko nag-grasp. Pero medyo nag-grasp ko naman siya thanks sa mga malalapit sa akin, which is really alam. Tsaka mga tropa ko, yun. Dahil doon may mga pinaparealize sila sa akin na, ay, dapat yun. Ay, hindi naman dapat. Maybe you should think about this, ganyan. From this point of view, you should consider this, ganyan. Kasi may times na sabihin natin na, sasabihin ko sa partner ko, which is yung girlfriend ko, sabi ko, ayun, tamad-tamad ko. Tapos, maano siya, sabihin niya, ikaw, tamad. Ikaw yung epitome of kasipagan. Which is, sasabihin niya, ganyan. Nagko-contradict yung Kumbaga, sa case niya kasi, syempre, this varies from case to case. Pero, sa specific na nangyayari sa kanya,
is hindi na tugma yung tingin sa kanya ng tao. Yung mga pinakamalalapit na tao sa kanya, hindi na tugma yung imahe sa kanya tsaka yung imahe niya sa sarili niya. Yun, kaya, Nagko-contradict na, kaya ayun. kaya I'm still in the process of learning myself. Knowing yourself. Knowing myself. I'm still in the process of that. And hopefully talaga. Yun. So, that's our Yun lang, take. magandang wala lang, nag-isip lang namin na magandang i-video to kasi Baka kasi may mga tao dyan. parang hindi siya masyado natatakal, no? Yung self-identity, no? Kasi pag tinapik mo yun sa normal, sabihin na nating normie. Wag naman nating normie. Pag Okay. Hindi, karamihan ng tao na lang. karamihan ng tao, tinapik mo yun, sabihin niya, uy, ikaw si Emerson, sasabi mong ganyan. Hindi, but sa normal to. Sa karamihan kasi ng tao, hindi siya ganun kadaling itapik, hindi siya ganun kadaling pag-usapan. Kasi nga, hindi naman lahat ng tao kilala yung sarili nila. Oo. Mm. At saka yung iba nga, nag-uumpisa lang nakilalanin yung sarili nila pagka na-point out na sino ka ba talaga? Alam mo yun, kapag tsaka lang nila na realize na may ganito pala, may self-identity pala Na tinatawag. na tinatawag kapag nasa punto na sila na may kumwestiyon na sa kanila. Magbibigay ako ng isang magandang example pagdating sa akin na pagdating sa ganong pangingestyon. Mayroong tao sa akin, malapit siya sa akin, tapos talagang nagraranta ako sa kanya na bakit wala akong improvement sa mga ganitong bagay, bakit walang nagbabago. Tapos ang sinabi niya sa akin, kasi akala ko talaga sa sarili ko, nag-improve ako sa mga bagay na yan. Sa mga, basta sa mga bagay na yan. Let's say for example, sa sarili ko, akala ko nag-improve ako sa school. Akala ko nag-improve ako, tapos sinabi niya sa akin, talaga direkta talaga sinabi niya sa akin, baka akala mo lang na nag-i-improve ka sa dating ikaw, pero nung pala mas lumalala ka pa. Ayun, simula nung parang may mga ganun tao kasi na kapag sa kanila mo narinig or kahit ipaintindi man nila sa'yo o kahit hindi pa man, basta pagka sa kanila nang galing, alam mo yun, parang there's something na mapupukaw sa isip mo na, Oo. parang may magla-light bulb talaga na. Iba kasi yung kapag pagka sinabi na sa'yo ng tao, alam mo yun iba yung nag-point out sa'yo. Pero iba rin naman yung pag ikaw yung Naka-discover sa sarili mo. mo. Which is, sa akin para sa akin, anong mas gusto nyo? Yung ipo-point out sa inyo ng tao yung pagbabago mo o ikaw yung makakapunan nun sa sarili mo? I think mas preferably yung sarili ko. Para maging aware ka muna na pagka may nag-point out man sa'yo, masasabi mo na, ay, oo, kasi ganito eh. Alam mo yun, mababakapan mo siya ng reasoning at saka ng yung thought process mo, mai-explain mo sa kanila kung bakit ba nagkagawa. Hindi yung pagka tinunan lang na sa'yo, nagbago ka na, wala ka maisagot. Alam mo yun? Para kang flabbergasted pag sinabi sa'yo, parang, may ganun pala sa akin. Buti napansin mo. Thank you. At tsaka ka lang mag-iisip. Pero either way, may mapansin man sa'yo ng iba o ikaw man yung makapansin, pareho lang Still yun. good. Still Both good ways. lang yun. Kasi kapag may pumansin nga sa'yo ng ganun, I think it's good eh. Alam mo yun, yung at least may nagpo-point out sa'yo. It shows that they care about you. At saka, it shows that they're interested. Hindi naman interested, pero they're keeping tabs on you. Like, alam nila yung kung sino ka talaga, tapos pagka may ginawa kang it's not so you, mapapansin nila. Alam mo yun? Ang sarap lang sa feeling na Parang hindi ikaw yan may concern. Yun, may concern sa'yo. So, yun, to wrap this up, siguro, nagkakaroon man kayo ng self-identity crisis. Para sa akin, mas mag-explore kayo, huwag kayong susuko na kilalanin yung sarili nyo kasi talagang magagamit nyo siya in the near future. Yes. Hindi man madali, pero go through it. At least may progression, sinusubukan mo, di ba? Grabe yung payoff niyan pag nakuha mo na. Seryoso. Masarap kilalanin yung sarili sa totoo. It's a lifelong process kasi you will change inevitably and endlessly as long as you live. Magbabago at magbabago ka. And kada pagbabago, sana napapansin mo. Sana mapansin mo. Ako, ganun para sa akin. Yun lang. Ako natutuwa ako pag nakakakita ako ng bago sa sarili. So, siguro, yun ang aming first episode. Siguro, yun ang aming First topic. first topic para sa ngayon. Bye! Snake!